naka one-on-one interview natin na si Vice President Sara Duterte dito sa Davao City at lahat ng mga katanungan natin, mga issue na ipinupukol sa kanya ay sinagot niya kanina sa ating one-on-one interview sa kanya. So nandito siya sa Davao City kasi nga nakikiramay siya sa burol ng kanyang tito o ito nga kapatid ng kanyang ina na namatay, ito nga si James Zimmerman. So matapos niyang bumisita kanina ay inabangan natin siya sa labas doon sa burol at maswerte tayo na pinagbigyan tayo. So una nating tinanong kung ano ang kanyang reaksyon doon nga sa itatapos na or tatapusin na ng House, ito nga hearing hinggil sa kanyang confidential fund. At ang sagot ni Vice President Sara Duterte, wini-welcome niya ito nga pagtatapos ng House hearing with regard sa kanyang confidential fund sa Department of Education and sa Office of the Vice President kasi nga makaka-welcome relief umano ito sa kanyang mga personnel sa Office of the Vice President and sa kanyang mga former personnel sa Department of Education kasi nga before during the hearing ay nababalisa umano na anxious at kada linggo na lang daw parang tormented ito nga kanyang mga personnel sa OVP at sa Department of Education at naano sila parang natatakot sila, ang mga words na ginagamit umano nila ay mas scared sila sa kanilang mga lives or sa kanilang kanya-kanyang buhay kasi nga tinitreat daw sila sa hearing na para bang convicted and fugitives and ano lang man sila, parang government worker lang sila at hindi sila ganon. So according kay Vice President Sara Duterte, it's a welcome relief ito nga pagtatapos ng House hearing with regards sa kanyang confidential fund para sa kanyang mga personnel sa OVP at dati niyang personnel sa Department of Education. At natanong din natin si Vice President Sara Duterte hinggil sa ito nga nadiskubre ni Congressman Adjong, ito nga dalawang acknowledgement receipt ng DepEd na nagngangalang Sally and Sheila na different names but same signature. Ang sagot naman niya ni Vice President Sara Duterte ay hindi pa daw niya nakikita ang nasabing mga acknowledgement receipt. So hindi pa daw siya makapag-comment ng hinggil dyan. So yun yung sinabi ni Vice President Sara Duterte at hindi din niya alam kung ano yung mga resibo na ibinigay ng Commission on Audit doon sa House hearing. So no comment pa si Vice President Sara Duterte. At ito namang nadiskubre din ni Representative Chua, ito nga out of 677 acknowledgement receipt ng Department of Education and 405 of these is parang hindi existence or no birth and walang record sa Philippine Statistics Authority. At ang sagot ng VP dyan, and I quote, dapat malaman nila kung paano ginagawa ang intelligence operation bago magsalita ang mga tao with regards to the documents about confidential funds kasi nga hindi ganyan kadali magsabi ka lang na walang nag-i-exist na mga tao na gano'n. So yun na ang eksaktong sinabi ni Vice President or sagot ni Vice President doon sa nadiskubre ni Representative Chua. Bril, sorry medyo kinukulang lang tayo sa oras na. Pero mabilis lang, ano yung reaction ni VP Sara tungkol dun sa impeachment cases na sinampalaban sa kanya? Ito nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte, yung sa mga impeachment, dalawang impeachment, and meron pa daw and counting. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, and I quote, mas mabuti na yun na merong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maaayos na nating masagot. Kasi nakalatag at maayos ang proseso ng batas natin regarding impeachment. So doon masasagot natin ng maayos kung ano man yung sinasabi ng ating mga members of House of Representatives na mali sa ginawa niya. And mas mabuti na rin yung merong impeachment dahil doon sa impeachment ako lang yung hinahabol ng mga members of House of Representatives. Hindi na nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. So yun yung eksaktong
sagot ni Vice President kanina with regard sa impeachment complaint laban sa kanya.